Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan natin baka malagang usapin na may kinalaman sa atin bilang makabagong pamamayang Pilipino dito po sa Bagong Pilipinas. Ang inyong hikalas kahanginan, Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Good morning din po Morning. sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kami napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0917-759-3041. Okay, Lunes po ngayon, September 26, 2016. Okay, so mamaya po mga balita mula sa probinsya sa labas po ng Metro Manila, mapapakinggan natin sa Radyo ng Bayan. Samantala, nakiusap sa buong mundo, Zarina, mga kaibigan, na huwag manghimasok ang mga bansa, no? Ang Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa sa giyera laban sa illegal na droga. Ito ang tugon ni Department of Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa United Nations. Alter ego naman ng Pangulo si Yasay. So, Doctrine of Qualified Political Agency na determinado ang Pilipinas sa pagsugpo sa illegal na droga at korupsyon, independent foreign policy, and let the Philippines deal with domestic challenges. Huwag At pakialam. sa naturang pagpupulong din po na yan, Sir Aljo, nabanggit ni Yasay na medyo na-highlight Yes. ng local media and even international media yung hindi magandang side or hindi pabor or I mean, hindi tugma na pakikipaglaban itong administrasyon laban dito sa illegal na gamot. And speaking of that na pag-observe natin sa mga rights, Aljo, pupunta dito ang UN body para tignan yung ating observance pagdating sa human rights on September 28 to 29. Hindi naman siguro pag-usapan yung tungkol sa extrajudicial killings. Yes, no? I think so. Sa And- ekonomiya yata sila tutugon. Correct. Tututok sila sa ekonomiya. Pero yung mga human rights violation, parang hindi yata nila pakikialaman nga. Yun Totoo ang yan. pakiusap. Okay, And there's some conditions dahil ang Pilipinas po sana ang kailangan mag-decide kung sino yung mga interviewin na tao, ano yung lugar na mga pupuntahan. Okay. Bago pumunta. Kasi si Pangulong Rodrigo Duterte sinabi, trabaho ko ito Di ba? Yes, Trabaho as ko ito. president. Ito yung sacred na pangako ko nung ako'y nangampanya. At in fact, 6 million ang margin ng kanyang pagkakapanalo. So trabaho ko ito sa pag-implement ng batas sa Executive Department. Trabaho din ng Legislative Department na na gumawa ng kaliwat ng pagdinig sa di umano'y garapalang pagbebenta ng illegal na droga dyan sa New Bilibid Prison. President Duterte has enjoyed 92%. In fact, approval rating. At dapat deliver niya ang kanyang sacred call for change. Yung constitutional mandate naman natin talaga, Zarina, independent foreign policy to promote the national interest. So yan, sinasabi ng Pangulong Duterte na ipagpatuloy niyang pagrespeto sa rule of law and due process dito po sa drug war, and extrajudicial killings have no place in our society. Paulit-ulit sinabi ng Pangulo yan. Totoo yan, Sir Aljo. And about dun sa pagbisita dito ng UN, 164 states po ang nag-ratify na maging under dito sa International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, sabi nga po ni Sir Aljo. And under that is yung right for health. Yes. So parang pinapasok kasi nila dito, right for health, doon sa mga drug addict, na parang sana, kung meron tayong mga nahuhuli, after that, meron rehabilitation para i-take yung kanilang human rights. Yeah. And the committee composed of 18 independent human rights na pupunta dito on September 28 to 29. But I guess we're ready. And the Philippines has these conditions na dapat sundin ng UN. So para hindi po masira ang ating momentum. Para sa akin yun Sir Aljo. Araw-araw may namamatay, lumalaban kasi. Yes. Legit police operation. Hindi naman nagbebenta at nagtutulak ng droga yung mga yan kung walang baril. Nagkakaroon ng raid, lumalaban, dedo,
di patay. Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo sa Rina. Sa ating words of wisdom. For Alright, ang today. ating words of wisdom ngayong Monday morning ay, where there is unity, there is always victory. Sakto to. At sa Tagalog po ay, kung saan may pagkakaisa, laging may tagumpay, mula kay Publius Cyrus. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Dire-diretso. Kung sa Bisaya pa, dire-diretso na ta. Sa unang bugso ng atong mga balita. Diya sa gawa sa Metro Manila. Tubungan na tayo ngayon sa Cagayan de Oro. Radyo ng Bayan. Mayong Report. buntag, Romy Kapinpuyan. Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro. Roddy. Yes, mayong buntag. Sa rating na 1 to 10, 5 ang ibinigay ni President Rodrigo Duterte sa Philippine National Police para sa kampanya kontra sa ipinagbabawal na droga. Nang bumisita si President Duterte dito sa Camp Alagar noong Huwebes, hinamon ng Pangulo ang PNP na kailangang dudublihin pa ng mga ito ang pakikipaglaban sa illegal drugs. Nang sinimula ng PNP ang pagpapatupad ng Project Double Barrel o Plan Tukhang noong July 1, 2016 hanggang sa September 19, 2016, umabot na sa 75,340 ang nag-surrender. Sa naturang bilang, 3,682 ang mga drug pusher at 71,658 ang mga user. 69 sa mga napatay ay under investigation. 3 nito ang sa Cagayan de Oro, 4 sa Misamis Oriental, 6 sa Bukidnon, 9 sa Lanao del Norte, 17 sa Misamis Occidental at 30 sa Iligan. Ginawaran din ni President Duterte ng medalya ng kadakilaan sina Police Superintendent Arniel Catarata, Police Superintendent Tom Tuzon at Police Chief Inspector Ariel Philip Puntillas dahil sa matagumpay na operation na nagresulta sa pagkakadakip ng big-time supplier ng illegal drugs. Binigyan naman ng plaque of recognition ng mga police officer or police office ng Iligan City, Bukidnon, Misamis Oriental at Cagayan de Oro. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Media ng Bayan. Thank you so much, Romy Kapinpuyan, Radyo ng Bayan, Cagayan de Oro. Magtungo naman po tayo sa Hingo o Radyo ng Bayan kasama si Merly Ledesma. Magandang umaga, Merly. Yes, maayos ito. Sinabi ni PESO Manager Jesse Reyes, maliban sa tagumpay na Color Me Run, Race to Serve Fun Run, nakaakibat ang Crazy King College Batch 91 noong Sabado na bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng serbisyo sibil ng LGU Hingoog. Bukas nakatakda ang 2 araw na community-based training in cake making sa pakikipagtulungan ng Kinugitan National High School at Hingoog Manpower Training Center para sa mga interesadong partisipante. Anya, naghahanda sila sa gagawing culmination program sa darating na Biyernes sa pamamagitan ng Employees Night sa Pangayahay Pantalan kung saan may talent showdown ang mga kawani at malalaman sa gagawing awarding ang nanalo sa photo exhibit contest ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod bilang highlight ng pagdiriwang ng buwan ng serbisyo sibil. Para sa Radyo Vision, Merly Ledesma ng Hingoog, Media ng Bayan. Maraming salamat, Merly Ledesma. Radyo ng Bayan. Report. Okay, Radyo ng Bayan, Lucena naman tayo kasama si Jigs Rodillas. Jigs, magandang umaga. Yes, kasamang Aljo, isasagawa ng PhilHealth ang Walk for Life sa Oktubre 1 bilang pakikisa na sa pagdiriwang ng linggo ng nakatatandang Filipino na may temang pagmamahal at respeto ng nakababata, nagpapaligaya sa nakakatanda. Ang aktibidad ay sabay-sabay na isasagawa sa buong bansa at magsisilbing pagkakataon, hindi lamang upang mapasaya ang mga senior citizen, kundi nakapagpaloob din ng mga serbisyo gaya ng updating ng record at registrasyon upang maging lifetime member. Pagkatapos ng 30 minutos sa paglalakad sa paligid ng SM City, Lucena, isasagawa naman sa event center ang medical service at ang on-the-spot poster-making contest na iikot sa konsepto na paano nakatulong ang PhilHealth sa inyo. Masasaksihan din dito ang PhilHealth exhibit habang magpapasaya sa okasyon ang band entertainment ng PhilHealth. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas, Radyo ng Bayan, Lucena. Radyo ng Bayan. Report. Sa punto naman pong ito, puntahan natin live sa PTV4 studio si Audrey Goriseta para sa kanya mga balita ngayong umaga. Good morning, Audrey. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Umapila si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay sa international community na hayaan na lamang ang pamahalaan sa kampanya nito
kontra droga. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly sa New York, iginiit ni Yasay na determinado ang Administrasyong Duterte na palayain ang Pilipinas mula sa korupsyon, krimen at ipinagpapawal na gamot. Kasabay nito, hinimok ni Yasay ang lahat na hayaan ng Pilipinas na harapin ang mga problema nito ng walang panghihimasok na hindi nararapat para makamit ng bansa ang mga minimithin nito. Dagdag pa ng kalihim, may mahalagang mandato ang Pangulo matapos nitong manalo nitong nagdaang eleksyon at dapat umano itong matupad at hindi makompromiso. Dagdag pa ni Yasay, pinahahalagahan ng gobyerno ang pisig ng batas at due process sa laban nito kontra droga. We are determined to free the Philippines from corrupt and other stagnating practices as we eradicate illicit drugs and its manufacture, distribution, and use in the country. The rule of law and strict adherence to due process fully governs our campaign against corruption and criminality, including the fight against illegal drugs. We urge everyone to allow us to deal with our domestic challenges in order to achieve our national goals without undue interference. Samantala, nagpaalala muli ang Korte Suprema sa Pambansang Pulisya na sumunod sa mga alituntunin kaugnay ng pag-aresto sa mga suspect ng walang arrest warrant, partikular na sa mga drug suspects. Ito'y matapos mapawalang sala ang isang drug convict matapos mapagaramang labag sa batas at hindi makatarungan ang kanyang pagkakaaresto at ang panggagalugad ng pulisya sa kanyang lugar. Iginiit ng Korte na kung magsasagawa ang pulisya ng warrantless arrest, dapat ay may kagyat na pangangailangang arestuhin ang isang tao base sa personal na kaalaman. Dagdag pa ng Korte, dapat muna magkaroon ng makatarungang pag-aresto sa isang suspect bago ang search incident. Sa iba pang balita, nakatakdang magtungo sa bansang Vietnam si Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Miyerkules, September 28. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, kabilang sa mga nakatakdang meeting ng Pangulo ay ang pakikipagkita nito sa Filipino community na nakabase sa Vietnam. Makakasama rin ito sa nabanggit na working visit si Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez na naghanda ng programa kaugnay ng kanyang departamento. Ang malinaw lang po sa atin ay ang biyahe, working visit ng ating Pangulo sa Vietnam ngayong darating na linggo. Wednesday, if I'm not mistaken. Ang alam ko lang ho ay merong naka-schedule tentatively na meeting with Filipino communities. Hindi ko po tiyak kung sino eksakto ang mga ka-meeting ng Pangulo. Hindi ko rin po sigurado kung sino yung mga ka-meeting sa mga business organizations sa Vietnam. But ang nakakasiguro lang po ako ay kasama natin si Secretary Mon Lopez. Meron pong inihanda si Secretary Mon Lopez na programa na may kinalaman po sa kanyang departamento. Samantala, dinaluhan ng mahigit 100 barangay captain ang Anti-Terrorism Forum sa Davao City. Layuning naturang aktibidad ang bigyan ng kaalaman ng publiko sa pagtugon sa mga insidente ng terorismo. May report si Joy Gumatay. Sinimula na ng Task Force Davao ang kanilang malawakang information drive kontra terorismo. Sa pakikipagtulungan ng City Government of Davao, matagumpay na naisagawa ang unang sesyon ng Anti-Terrorism Forum na dinaluhan ng 182 barangay captains, 11 tribal leaders at 37 opisyales ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Colonel Erwin Neri, ang Commander-in-Chief ng Task Force Davao, layo ng naturang inisyatiba na pataasin ang antas ng kaalaman ng mga tagapaglingkod ng bayan patungkol sa rason sa likod ng terorismo at kung ano ang dapat gawin ng komunidad sa oras na may maganap na ganitong pag-atake. Kita namin na yung mga tao na nag-participate, yung mga barangay captains, they were very receptive doon sa activity kasi marami daw silang natutunan. And then, with our interaction with them, ang maganda din doon is
napansin din namin yung mga best practices ng mga local community leaders. Like may isang barangay captain doon na doon daw sa barangay niya, dito yun sa poblasyon, meron daw siyang mga profiling sa lahat ng mga tao na doon sa barangay niya. Ang Anti-Terrorism Forum na ito ay parte lamang ng awareness at vigilance raising initiatives ng Task Force Davao. Ilan pa sa mga planong isagawa ng Hanay ay ang masinsinang dialogo kasama ang mga residente ng bawat komunidad, gayon rin ang pakikipagpulong sa mga nangangasiwa sa mga pribadong establishmento tulad ng malls, hotels at restaurants. Lubos na mga ikinatuwa ni Colonel Neri ang pagbabago sa pag-iisip, gayon rin sa pagmamalasakit ng publiko sa kaligtasan ng lungsod laban sa anumang hinihinalang atake ng terorismo. So, the good thing right now is wala pa akong 3 linggo as the commander of Task Force Davao. Araw-araw mayroon na nagre-report sa amin like may naiwan na bagahe dito, sir, pwede po ang paka-check nyo to dito. So the other night doon sa Davao City terminal, merong nag-report na may iniwan daw na so nag-respond kaagad kami. Naniniwala si Colonel Neri at ang lahat ng bumubuo sa Task Force Davao na nararapat lamang na suportahan at lalong paigtingin ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng mga inisyatiba tungo sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng publiko laban sa terorismo. Para sa PTV News, Joy Gumatay, Davao City. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon ang pinaigting na kampanya ng Administrasyon Duterte laban sa illegal na droga. Paniwala na isang political analyst na positibo ang epekto ng kampanyang ito sa layuning maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa lipunan. May report si Dayan Querer. Nang magsimula ang kanyang administrasyon, naging prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya laban sa iligal na droga. Ang ilang mga Pilipino iminungkahay ang kanilang opinyon sa mga hakbang ng administrasyon laban sa droga. Maganda, di tulad noon, hindi natin nakikita kung ilang volume. Ngayon nakita natin, yung volume, 1,000. Dito sa Metro Manila parang nabawas-bawasan ng mga krimen. Yung peace dito sa street ng Metro Manila, specifically, as for me, yung mga related incidents ng EJK, it's para sa akin, isolated cases. Ayon sa pinakahuling tala ng Philippine National Police, sa programang Oplan Barrel, nasa 19,935 operations na ang nagawa, 1,216 ang napatay na mga drug personalities at 18,873 ang naaresto. Umaabot naman sa 1,217,546 sa mga bahay na nabisita sa Oplan Tokhang, kung saan 721,067 ang sumuko at sa bilang na ito, 53,499 ang pushers at 667,568 ang users. Ayon kay political analyst at UP Diliman Political Science Professor Ranjit Rai, may mga pagbabago nang nakikita sa ilang mga komunidad dahil sa kampanya laban sa iligal na droga. Meron ng initial successes, meron momentum for change, momentum in many communities na balik na yung mga neighborhoods nila sa community mismo dahil wala na yung mga drug gangs, wala na yung mga tambay, ika nga. Dagdag pa ni Rai, para tuluyang masolusyonan ang problema sa droga, kailangan ng partisipasyon ng mga mamamayan. Pero napakalaki pa at napakalawak ng problema. Ngayon natin naiintindihan, ngayon pa lang ng lipunan naiintindihan kung ano kalaki yung problema. Matagal pa makakamit yung talagang solusyon nito. And it will require not just government doing the job, it will require all of us sharing in the process of trying to resolve this problem. Aniya, kailangan lang ring siguraduhin na balanse ang pagpatupad ng batas ng autoridad at ang pagprotekta sa karapatang pantao. Ang kailangan lang talagang i-refine yung rules of engagement, siguraduhin na i-balance yung law enforcement at saka pag-protect ng human rights. Para sa PTV News, Dayan Querer. Patuloy na iiral ang price freeze sa buong bansa hanggang sa Nobyembre 3. Ito ang napagkasundoan ng National Price Coordinating Council upang maiwasan ng biglaang pagkilos ng presyo. Umiiral ang price freeze bunsod ng idineklarang State of National Emergency noong Setyembre 4 matapos ang pagpapasabog sa Davao City. Sakop ng price freeze ang presyo ng mantika, bigas, gatas, kape, ngayon din ang mga sariwang gulay, karne at iba pa. Pinag-aaralan naman ngayon ng NBCC kung kailan palawigin o kailangan palawigin o i-lift ang price freeze pagkatapos mapaso ito sa Nobyembre.
Samantala, MMDA at PNP Highway Patrol Group naghahanda na para sa inaasang mabigat na daloy ng trapiko pagpasok ng holiday season. Sinabi ni MMDA spokesperson Selina Pialago na kinakalibrate na ng ahensya ang radio equipment nito para mapabuti ang pakikipag-ugnayan ng MMDA sa HPG. Bukod dito, magpapatupad din umano ang ahensya ng sectorization sa ilang lugar sa Metro Manila, kabilang na ang Camanava area, C5, EDSA at ilang bahagi ng Quezon City. Dagdag pa ni Pialago, maglulunsad ang MMDA at HPG ng information campaign para sa mga motorista kung saan maglalagay ng mga karatula para malaman ng mga tao kung nasa ang section sila at ang officer in charge para sa naturang seksyon. Inihayag din ng opisyal na magpapatuloy ang clearing operation sa mabuhay lanes na itinalaga bilang alternate routes para sa mga motorista. Anya, hindi bababa sa 200 sasakyan na iligal na nakaparada sa mabuhay lanes ang inalis na ng MMDA noong nakaraang linggo. Sa iba pang balita, relasyon ng Pilipinas at bansang Saudi Arabia lalo pang pinatatag kasabay ng pagdiriwang ng Saudi ng ika-86 na anibersaryo nito. Ang Saudi Arabia ang isa sa bansa sa gitnang silangan ang may maraming Pilipinong nagtatrabaho. Matatanda ang ipinag-utos ng Hari ng Saudi ang pagbibigay ng proteksyon sa mga Pilipinong manggagawa sa naturang bansa. May report si Lala Babilonia. Ipinagdiwang ang matatag na relasyon ng Pilipinas at ng Saudi Arabia kasabay ng pagdaos ng ika-86 na anibersaryo nito. Bukod sa matibay na relasyong pangkalakala ng dalawang bansa, halos nasa 1 milyong overseas Filipino workers o OFW ang naghahanap buhay sa Saudi Arabia. Hindi madali ang maging OFW kahit saan mang bansa at sa realidad, ilang suliranin din ang kinakaharap ng ating mga kababayang Pinoy na naghahanap buhay sa Saudi Arabia. Matatanda ang buwan ng Agosto nang tumungo ang mga opisyal ng Administrasyong Duterte para sa isang humanitarian mission sa Saudi Arabia upang respondihan ang mga suliraning kinakaharap ng mga OFW tulad ng expired na ikama, bigong pag-issue ng exit visa at ilan din ay naantala ang repatriation. Bukod dyan, siniguro din ng administrasyon ang full protection para sa mga OFW sa Saudi sa gitna ng nararanasan ng ibang Pinoy na pang-aabuso mula sa kanilang mga amo. Nagpahayag din naman ng inisyatibo ang kaharian ng Saudi Arabia ng pagbibigay proteksyon sa mga OFW na nasa kanilang bansa. Ipinag-utos umano ng Hari ng Saudi Arabia sa kanyang Ministry of Labor ang pagbibigay ng welfare assistance para sa mga stranded OFW, pati na rin ang pagprotekta sa kanilang karapatang pangtao. Bukod dyan, ipinawalang bisa din ang kanilang immigration penalties, nagbigay tulong din ang kaharian sa plane fare ng mga OFW na babalik sa Pilipinas, pati kanilang pagkain, re-employment assistance at legal assistance. The Saudi-Philippine relations are built on strong foundation. One of them is that the kingdom is hosting about 1 million Filipino workers in the kingdom who are enjoying respect and appreciation. At the same time, the king has utmost in protecting their rights and general. Binati naman ang kinatawa ng Department of Foreign Affairs na si Linglingay Lacanlale ang Kingdom of Saudi Arabia sa matagumpay na pagdaos ng kanilang anibersaryo. Inaasahan pa umano ang mas matatag na diplomatikong relasyon ng Pilipinas at ng Saudi na patuloy na tumitibay mula pa taong 1979. Kinilala din ni Lacanlale ang inisyatibo ng Saudi Arabia para sa mga OFW. We welcome the initiatives of His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud and the government of Saudi Arabia to improve the welfare and protect the rights of our OFWs. In particular, we are very grateful for the recent assistance in the repatriation and transfer of employers of the OFWs working in companies who are going through financial difficulties. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Samantala, National Peace Month ipinagdiriwang ngayong buwan ng Setyembre. May report si Dayan Carrera.
Sa paggunita ng bansa ngayong buwan ng Setyembre ng National Peace Consciousness Month, iminungkahi ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP Secretary Jesus Dureza na nagsusulong na ang Administrasyong Duterte ng mga hakbang para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Isa na rito ay ang naging matagumpay na peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o ang CPP-NPA-NDF sa Oslo, Norway nitong Agosto. Nakatakda pa ang pagpapatuloy ng peace talks sa pagitan ng dalawang kampo ngayong Oktubre. Samantala, ang ilang mga Pilipino nagpahatid ng kanilang opinyon sa mga hakbang ng gobyerno para sa pagkamit ng kapayapaan. Magandang pamamaraan yan para magkaroon ng kapayapaan sa atin. Kasi masyado na tayong watak-watak, fragmented tayo dahil sa mga ideolohiya at mga bagay na pinapaniwalaan. Knowing na kino-continue pa rin nila yung peace process with the communist groups, di ba? Parang nakikita natin na they are still trying to bring the peace back. Lahat tayo gusto peace. Gusto mapayapang bansa. At syempre, hindi lang yung CPP, NPA dapat ang pinagtutuunan natin ng pansin, kundi lahat ng agency ng gobyerno, lahat ng yung mga tinatawag nilang abo sayaw. Napakaganda na ang ating gobyerno ay binalikan yung proseso ng peace process. Ako rin po ay sumasang-ayon na magkaroon po ng isang kapayapaan ng isang bansa. Mungkahi ng OPAP sa pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month, naway sumuporta at makisa ang bawat Pilipino sa pagbuo ng isang mapayapa at progresibong bansa. Aniya, naway manaigang pagkakaisa, pagkakaintindihan, respeto at hustisya. Ang buwan ng Setyembre ay naitalaga bilang National Peace Consciousness Month sa bisa ng Proclamation No. 675 na pinirmahan taong 2004 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Para sa PTV News, Diane Querer. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Para sa Radyo Vision, ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Aljo at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. At nasa studio natin ngayon live si Miss Hazel Antonio, Director Be Responsible, Secretariat ng Secretariat Office, Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute. Pag-usapan natin, Be Responsible, bigas. Ma'am Hazel, good morning. Good morning. Good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Okay, so ano pong kampanyang itong Be Responsible at ang anong advocacies nito, Ma'am Hazel? Ang Be Responsible ay offshoot ng National Year of Rice noong 2013. Ang goal talaga niya ay tulungan na ma-achieve yung rice self-sufficiency sa bansa by engaging everyone to be part of it. So dati kasi nakadepende lang tayo sa mga farmers natin na ma-achieve natin yung rice self-sufficiency. When in fact, rice self-sufficiency is a function of production and consumption. So, dapat ma-engage din natin yung mga consumers natin. So, with the Be Responsible campaign, sinasali natin sila. We're asking for things from them para makatulong na ma-achieve yung rice self-sufficiency. And basically, yung wag magsasayang ng bigas, tapos kumain ng rice mixed with other staples, pasalamatan yung mga magsasaka, and of course, to eat brown or unpolished rice. Eat brown rice, rice mixed with other staples. No? Kung ikaw din ang isang magsasaka, dapat ay magtanim ka ng plant rice and adopt recommended technologies to increase. Meron naman tayo mga ganun, di ba? Mga programa at mga teknolohiya para sa, siyempre, income din at farm yield. Yes po. It has been doing that since time immemorial. So, itong campaign talaga nakafocus siya sa consumption. Actually po, we're also engaging the policymakers by asking them to implement policies such as yung half cup of rice and yung pagsaserve din ng healthier rice sa food establishments and iba pa. Nako, Mon, kaya mo kaya ng half cup of rice? Dalawa. Meron kasing unlimited rice. Ang hirap nun. Yes, okay lang po yun. Basta lang po hindi nila sasayangin. And yung goal din naman po ng half cup of rice ay magkaroon ng available na half para dun sa mga hindi kaya umubos ng 1 cup at nagda-diet tulad namin. So, di ba? Dapat mga
1.5 o kaya half lang. Yan, ganyan. itatanong ko sa iyo, Ma'am Hazel, ba't ganyan kaganda ng katawan ninyo? Siguro sa brown rice yan. Yes. Yun. Oh, speaking of brown rice, Sige. meron silang Isa rin na challenge. nagba-brown rice ka ba? White rice ako. White. Ganun pa rin, no? Tamang consumption lang Kahit dapat. white rice yan, no? Partida Oo. pa rin, no? Kanta pa rin ang katawan. Sige. Ito na nga, meron silang Brown for Good challenge. Please tell us something about this, ma'am. Yung Brown for Good Challenge, kasi noong 2014, ayun nga, nag-start yung campaign. Tapos hanggang 2015, nakafocus kami sa sa wastage. Kasi sabi ng Food and Nutrition Research Institute noong 2008, nagsayang tayo ng around mga 308 million metric tons ng bigas. Pero nung, yung mga consumers kasi medyo na-aware na sila dun sa wastage, so nabawasan na. So noong 2015, nung mga November, we focus on brown rice. So, nag-start kami ng Brown for Good project na ang goal is to encourage more Filipinos to eat brown rice talaga. So, part ng project, we're trying to tap more producers ng brown rice. So, sa bawat region, nagkokonta kami ng mga cooperatives ng farmers to sell brown rice. Ano bang health benefits ng brown rice? In fact, meron tayong brown rice dito sa studio, no? Una natin pagipan natin ng camera. Okay. Ano mga health benefits ng brown rice, Ma'am Hazel? Ang brown rice po, compared sa white rice, ay mas maraming B vitamins, vitamin E, fiber, antioxidants, protein, vitamin E. And marami pa talaga siyang benefits na wala talaga sa white rice. Kaya, mas ini-encourage natin siya. Tama ba ang white rice ay mataas sa sugar? Mas mataas yung glycemic index niya compared dun sa brown rice. So, in short, yung brown rice, ay yung white rice, mas mabilis siyang ma-convert into blood sugar. So, kaya yung brown rice ay mabuti sa mga diabetics kasi matagal siya ma-convert into blood sugar. Tsaka unting amount lang nun, no? Nakakabusog na. Yes, oo. Konti lang yung kakainin mo, mabubusog ka na. Kaya din siya mabuti sa mga nagda-diet. And isa pang difference, yung lifespan nila. Kumbaga, mabilis siyang mapapanis. Tama po ba? Unlike yung white rice. Oo, yun lang yung isang downside ng brown rice. Meron kasi, ang brown rice kasi, it's not really yung variety na brown. Yung ipinopromote natin dito ay yung unpolished white rice lang. So, ito, kaya siya brown kasi meron siyang darak. So, hindi mo siya pinaputi, kaya siya color brown. So, yung darak na to, ito yung pinapakain natin sa mga baboy, tapos sa mga, ito yung ginagawang tiki-tiki. So, healthy siya talaga, kaya ito yung ipinopromote natin. So, yung brand na yun, meron siyang oil. At dahil dun sa oil na yun, na nandoon din naman yung maraming vitamins, nagra-rancid siya ng mabilis. Tapos meron din kayo ni lunch, Sir Aljo, nakaraan, yung Paddy Art ni President Duterte and Vice President Leni Robredo. Yes, nandoon pa siya sa PhilRice, sa Central Office sa Muñoz, Nueva Ecija. So, you're all invited to visit it. Alright. Paano nagawa yun? I mean, sobrang... mga magsasaka din natin yun na artistic din. May pattern, parang computerized siya. Tapos parang ayun, dito itatanim yung pigmented na rice. Pigmented. Oo. So, purple rice yung ginamit nila. Oh, may purple rice pa. Yes. Wow, okay yan ah. Ang daming Iba-ibang color. kulay. Paano po natin ma-encourage ang mga fast food chains, ma'am? Minsan kasi nasasayang yung, meron kasi silang mandatong ganyan eh. May utos, no? Kasi ako nagtrabaho din ako sa ganyan dati. Pag sobra ang mga pagkain, talaga tinatapon nila yan. Nakikipag-usap ba tayo sa kanila? Yung mga pagkaing tira, ay at least, no? Mapakinabangan, lalo na sa mga mahirap natin mga kababayan. Yes po. Actually, partner natin sa campaign yung Hotel and Restaurants Association of the Opo. Philippines Yes, at iba't ibang associations sa mga regions. We're asking them na, yun nga, to serve half cup para mabawasan and yung projection nila, i-base nila dun sa mga nakakaraang araw. Tapos yung mga natitira, inire-recycle naman daw nila into fried rice or pinapauwi naman nila sa kanilang mga tauhan. Ang problema naman, masarap talaga yung brown rice. In fact, ako, nagba-brown rice na ako, no? Iniiwasan ko na yung white rice. Ang problema, yung presyo naman, ma'am, medyo mahal, ang brown rice. Ay, tama po. Kaya po, dun nga, part ng Brown for Good project, yung pagtatap natin sa mga farmers, pinapamura po natin yung supply ng brown rice by linking this farmers cooperative to food establishments, to retailers, to malls. Para po, kasi right now, kaya mahal ang brown rice kasi tinataas ng presyo ng mga producer kasi ang target market nila ay middle to upper class. Pero syempre, naniniwala tayo, especially yung administration na to, na ang food dapat affordable and healthy. So, since brown rice is healthy, it should also be affordable. So, kaya
ang sinasuggest talaga natin sa Farmers Cooperative, i-retail si brown rice ng around 35 to 39 pesos. 35 pesos. To 39, yes mura po. yan, So, compared with its price na around 60 to 100 pesos Yes. ngayon, that's so much cheaper na po. Para lang talaga mas ma-appreciate nila. Kasi isa nga po sa mga pumipigil sa ating mga consumers ay yung mataas niya na presyo. So sa ngayon, saan sila pwede makabili ng 35 to at least 40 pesos o 39 pesos per kilo? Ma'am Hazel? Ngayon po, they can visit yung Facebook page namin. Nandun po yung list ng mga suppliers and retailers. They can check yung Rice Responsable Ako sa Facebook, Twitter, or Instagram. So, yung rice po doon ay RICE. So, Rice Responsable Ako. Or they can call us sa aming landline 044-456-0277, local 520. So, para malaman po nila yung mga retailers and suppliers natin. Okay, so batid pa rin mga kaibigan na walang habas. Walang habas pa rin ang pagsasayang na ginagawa ng marami nating mga kababayan, lalo ng mga kumakain dyan sa mga restaurant. Ako mismo, saksi ko yan, saksi ako doon. At handaan. So di alintana yung hirap at siyempre yung effort at tagal na ginugugol ng ating mga magsasakaw pang patubuin ng palay. Hindi po ba yan mo, mag-ini-intensify ninyong kampanya ngayon? Do for goodness. Take brown rice, brown for good challenge. Maganda, order brown rice. Ang problema sa brown rice naman din, paano pagluto niyan? Medyo mahirap pagluto. Paano ba lutuin yan, ma'am? At least, no, para sa kalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Yes po. Ang pagluluto po ng brown rice para po medyo masarap. Kasi talaga maninibago sila sa lasa sa una lalo na acquired taste siya. So, dapat po 1:2. 1 cup ng brown rice, 2 cups ng water. Pero dun sa mga ayaw nila nung masyadong malambot, pwede namang 1 cup ng brown rice, 1.5 cup ng water lang. Tapos kung pwede rin naman nilang ibabad ng mga 15 to 30 minutes bago nila iluto. Bago lutuin, ano? Yes, para mas malambot. Ako, 1 cup, tapos 3 cups ng tubig sa Ang akin, dami Ma'am naman. Hazel. Ay, ang dami Para po. malambot. Para malambot. Gusto niyo yung Mahal sobrang siya. lambot. Malagkit ba siya? Or parang hiwa-hiwalay yung... Hindi, malagkit. Masarap. Try mo. Sige, Hey, susunod. Sarina. Pwede dandahan para naman mapanatili mo ang ganda ng katawan mo, tsaka lindog mo, tsaka ang beauty mo. Oh, ha? Pwede ba pang goto? Yes po, Aba, pwede pwede. siya. Maalsa din yung brown So, brown rice. goto. Ayun. Tapos, mabilis siyang makabusog talaga. So, actually, Mabigat mas sa tiyan. matipid din po siya compared sa white, kahit magkapresyo sila or mas mahal pa. Merong brown, Oo. merong ding black. Pareho ba yun? Hindi po. Ang black rice po ay pigmented rice, so variety siya talaga. Pati yung red rice, variety din siya. Pero itong brown rice kasi na sinasabi natin, ay puti din talaga yan. Kapag po i-polish ninyo, magiging puti. Kumbaga, Yan. hindi lang tinanggal yung brown Tinanggal side lang yung nun. darak. Di ba yung... Yun yung fiber. Yes, yun, nandoon yung fiber niya dun sa darak. So, pag po hindi nila ipinolish at di nila tinanggal yung darak, kaya siya kulay brown. Okay. Ano bang kahalagahan ng fiber sa katawan natin, Ma'am Hazel? Maganda po yun para malinis ang ating mga intestines at actually, pag kumain kayo ng brown rice, maging regular ang inyong Bawal yes, movement, no? tuwing umaga. Minsan nga magto-twice a day pa. Ayun. Ongoing na ba yung free irrigation natin para sa mga magsasaka natin under the new administration and yung project nila Actually, hindi ko po sure kung ongoing na siya. So, ayun. Pero, wini-work out naman po nila. Yes. Nagkakaroon pa kasi sila ng problema. Well, mga discussions kung paano gagawin. Okay, sige. Thank you so much, Ma'am Hazel, So- sa inyo pong mensahe. Oo. Okay. Baka gusto niyo pa ipapromote Ay, ang sige ating po. challenge. Ayun, meron kaming nilaunch na challenge noong August 28. So, we're encouraging every Filipino to eat brown rice and be part of the Brown for Good Challenge. So, simpleng-simple lang po talaga siya. Una, mag-order lang sila ng brown rice or kakain ng brown rice sa kanilang mga bahay. Tapos, pipicture nila yung meal nila, tapos ipopost nila sa Facebook, Twitter, or Instagram, and then lalagyan nila ng caption ng #BrownForGood, tapos hashtag kung nasa ang region sila. And then, itatag nila yung friends nila na gawin din yung ginawa nila. And every time na gagawin nila yan, meron silang 4 goodness na magagawa. So, yung unang goodness, of course, makakatulong sila sa kanilang mga katawan dahil magiging healthy sila. Second, makakatulong sila sa ating mga farmers kasi binili nila yung product ng ating mga farmers. Sila kasi mismo talaga yung nag-process niyan into brown rice instead na ibenta nila into fresh.
And then, yung pangatlo, makakatulong sila sa ating bansa kasi ang brown rice ay mas mataas ng 10% na higher milling recovery. 10% higher milling recovery niya. So, may additional tayo na 10% na volume kung imimil natin into brown rice yung ating mga palay. And lastly, every time na magpo-post sila, magdo-donate ang Department of Agriculture ng 1 cup ng brown rice sa charities nationwide. Thank you so much, Ma'am Hazel Antonio, Director, B. Rice, Responsible Secretariat Office ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute. Again, thank you so much and good morning, Ma'am Thank you. Hazel. Good morning. Okay. Alright, magtungo naman po tayo sa puntong ito sa live sa Pag-asa DOST para sa ating weather update today mula kay Amor La Rosa. Magandang umaga, Amor. Good morning, Zarina and Aljo. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Bagyong Helen bahagya pang lumakas habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, namataan po yan alas 4 ng umaga sa laing 610 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 150 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 185 kilometers per hour. Inaasahan po natin ang pagkilos ng Bagyong Helen ay pa-west-northwest sa bilis na 22 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez, kung mapanatili po nito ang bilis at ganun din ang direksyon, posible po yan lumabas ng ating PAR bukas ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya patuloy po natin yung babantayan dito lamang sa Panahon TV. At habang nandito pa po yan sa loob ng ating boundary, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2. Dyan po yan sa may Batanes Group of Islands. Dito posibleng maranasan ang lakas ng hangin na abot ng 61 to 120 kilometers per hour sa loob po yan ng 24 oras. At inaabisuhan din po ang mga residente sa nabanggit na lugar sa posibilidad ng pagkakaroon ng storm surge sa coastal areas. Ang signal number 1 naman, nakasailalim po dito itong Babuyan Group of Islands kung saan posibleng maranasan naman ang 30 to 60 kilometers per hour na lakas ng hangin sa loob po yan ng 36 hours. Inaasahan po natin sa mga susunod na oras makakaranas ng masungit na panahon ang Batanes Group of Islands habang makakaranas naman ng mga pag-ulan at bugso ng hangin ang Babuyan Group of Islands. Inaasahan naman po natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog dito yan sa natitirang bahagi pa ng Luzon, ganoon din po dito sa Visayas. Kasama rin po dito itong regions of Caraga, Northern Mindanao at maging ang Zamboanga Peninsula. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, partikular na dito sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, inaasahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chances nitong mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa Media ng Bayan. Ay, thank you so much, Amor La Rosa. Happy birthday, Richard Noblejas! Halika nga dito. Kita ka naman. Sandali, dito sa likod. Ito yung magaling namin ko. At isa sa mga bossing dito Happy sa birthday, Happy Sir Richard. Richard Noblejas. Pansit. Ulitin mo. Okay. At binabati din natin lahat ng mga nurses ng Far Eastern University ICU Hospital, si Gillian Faus, Jeff Diasus, and Johan Cospet. And magpagaling ka, ha, kapatid ni Richard na nasa ospital ngayon. No, sila yung nagbabantay sa kapatid ni Sir Richard. Gerald Si Noblejas. Gerald. Get well soon kaagad. Okay. Happy birthday, Sir Richard. Mamaya din, Happy birthday. mamaya 1 o'clock to 2, dito pa rin sa Radyo ng Bayan, usapang SSS. Buti na lang, may SSS. Kasama po si Louis Sebastian, ating yung lingkod mamaya. Okay, so Ogie Angeles. Magandang umaga din. Partner, nandito na si Dean Butchamon. Magandang umaga, partner. Magandang umaga. Sarina, good Hi, morning. sir. At doon sa mga nanonood sa atin, magandang umaga po. It's a happy Monday. Hamon Bendio, ha? Right after Radyo Vision. Pag-usapan natin, partner, siyempre. Tuloy-tuloy yan.
DOJ Chief, sabi ni DOJ Chief Aguirre, baka magte-testify na si Oo, lalabas JB na. Sebastian. JB Sebastian. Pero hindi pa natin alam kung ano talaga ang kanyang sasabihin. Ayaw pangunahan ni Secretary Vitt. Aguirre. Pero dalawa lang yan. It's either yung truth or syempre kasi nungalingan talaga. Sabi nga, yan. Ito under the witness nila or parang meron sa pilitang mangyayari upang mag-testify siya? Yung subpoena, kasi pinadala siya ng subpoena yung subpoena, ano yun compulsory process yun. Hindi mo pwedeng hindi puntahan yun pag gano'n. So once na hindi niya puntahan, ano yung magiging consequence? Paparesto siya. Okay. Mag-i-issue ng warrant of arrest. Okay, kahit nakakulong na siya. Oo. Ayun lang. Pipilitin siya dalhin. Bibitbitin talaga siya. Okay, tuloy-tuloy natin yan maya, partner. Partner. Okay. Samantala, ikalawang bugso natin mga balita sa labas po ng himpilan, sa labas ng Metro Manila. Radyo ng Bayan. Report. From Radyo ng Bayan, Tuguegarao, Teresa Campos. Teresa, magandang umaga. Yes, magandang umaga. May kapalit na ang programang bottom-up budgeting o BUB para sa mga LGU sa bansa na epektibo na sa susunod na taon na tinawag na ngayong Assistance to Disadvantaged Municipalities o ADM kung saan may ibibigay na tulong pinansyal sa lahat ng mga munisipalidad. Sa ilalim ng ADM, pawang mga munisipyo na lamang ang kasali dahil wala ng mga syudad. Ayon kay Ginang Emmy Rosales ng DILG Region 2, kabuang 89 na munisipalidad dito sa Region 2 sa makaka-avail sa ADM sa susunod na taon. Layunin din ng programa na iangat ang uri ng paggugobyerno sa lokal na level katulad sa BUB. Gayunman, ang kaiban sa ngayon ay 2 ahensya na lamang ang manguna sa implementasyon nito at ito ay ang DILG at ang Department of Budget and Management. Nitong Biyernes, ang ibinigay na deadline ng DILG sa lahat ng munisipyo para makapagsumite ng kanilang mga proposals. Kung wala isinupiting proposal, wala ring alokasyon sa 2017. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tuguegarao City, Media ng Bayan. Salamat, Teresa Campos. Radyo ng Bayan. Report. Mula sa Tuguegarao, punta naman po tayo sa Borongan, Radyo ng Bayan kasama si Pen Pumida. Magandang umaga, Pen. Damo nga salamat. Maupay nga aga natuwa si Vice President at Housing and Urban Development Council, Coordinating Council o si Sarlene Robredo sa kanyang pagdalaw sa bayan ng Hernani kamakailan dahil nag-iba na raw ang itsura nito kung ikukumpara sa kanyang bisita o nakita noong katatapos lang manalasa ng Super Typhoon Yolanda. Kaugnay nito isang Hernani sa nabiyayaan ng housing project ng HAGSI na nagkakahalaga ng 290 million pesos para sa 989 na mga pamilyang nasalanta ng Super Typhoon Yolanda. Inaasahang matatapos ang proyekto Enero sa susunod na taon. Sa pagbisita ni VP Robredo sa mismong site ng project, kanyang ipinag-utos ang mabilis na pagtayo nitong mga kabahayan nang sa ganun magamit na sa lalong madaling panahon ng mga benepisyaryo. Nabatid na mula ng manalasa ang Bagyong Yolanda 3 taon nang nakararaan, nito lang buwan ng Marso na umpisahan ang proyektong pabahay dahil sa problema sa pagbili ng lupa, lalo ng hinihing requirement ang land title nito. Mariin namang ipinahayag ng Vice Presidente na magtutuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaang nasyonal sa Hernani, maging sa buong Eastern Samar kasabay sa pagsiguro nito na kanya na anyang dadalasan ang pagbisita sa lalawigan may kalamidad man o wala. Ang pagbisita ni VP Robredo sa Eastern Samar ay pang-4 na beses na, ang pinakauna noong katatapos lang ng Super Typhoon Yolanda nang siya'y kongresista pa lamang. Para sa Radyo Vision, ito si Pumida ng DYES Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Pen Pumida. Radyo ng Bayan. Report. Ay, good news muna tayo. May share ako. Sige. Yung Centenarian Act ay epektibo na po bukas. So, ibig sabihin, no, kapag nakarating po kayo ng 100 years old attorney, and Sir Aljo, makakatanggap kayo ng 100,000 mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. And aside from that, di ba, magkakaroon kayo ng plaque of recognition from your local government agencies or units. Yes, effective bukas. Pipirmahan yata kayo yun eh. Oo. Yung rules and Tapos, regulations. yes, pilitin mo Kuya Greg na umabot ng 100. So, kailangan mag-brown rice na tayo talaga para umabot kayo ng... Ang mama ko, 91 na. O, malapit-lapit na yun. 9 years na lang. Si mama, nanonood yun at nakikinig. Magandang umaga po.
Hindi lang yung locally, pati abroad ng mga wow. OFW na 100 years old na makatanggap ng ano. Oo, Yes, oo, ano yung oo. sikreto? Ano sila? Pagkain talaga, partner. Kahit 100 na. Saka tulog na maayos. Kasi sabi nga lang, sa dugo lang yan. Sa pagkain talaga Yes, pagkain. Pag pumasok sa katawan ang toxic at iba pang mga, di ba, yung mga junk foods. Siguradong igugupo ka Yung puno-puno ng preservative sa pagkain. Nako. Ay, yung masama Yung mga yun. fast food chains. Mhm. Pag nagugutom ka, bili ka ng chichirya. Marami kong mga kaibigan ganun. Ay, talaga. Yung sobrang asin, sobrang asukal. Mga salty food, yes. Dapat sobrang pagmamahal. Yan. Diba? Pagmamahal sa katawan. Pagmamahal. Kasi yung love, nagpapabata yan. Partner, diba? Pagmamahal sa katawan, di ba? Sa Emotions, sarili. dapat happiness, ganun yan eh. Ayan talaga. Wala kang iniisip ng mga worries, Oo. mga fears. Oo. Dapat ano lang, puro trust. Nasaan ba si Darling? Napakagaling ni attorney. Dapat nga trust, ano? Trust and confidence. Tiwala po yun, ang ibig namin sabihin ng trust. Sabi, madidestino ako sa Mindanao ng isang buwan. Doon yung trust, ha? Kaya yan. Isipin, di ba? Pagka doon yung kumpiyansa mo sa sarili, ano pinag-usapan natin dito? Oo, wala tayo. Andun lang tayo sa 100 years old. Grabe kayo. So, kahit 100 na, meron pa rin daw. Oo, i-check natin yan. So, kung 103 ka na, Alam mo okay dati, pa rin yun. lola ko kasi, partner, alam mo, mahilig yun sa paksiw, sa isda. Wow. Oo, talagang umabot din Jensen yun, partner. Umabot din sa almost 90 years old. Oo, pero swerte yung mama mo, ha? Oo, magna-91 na, mama ko. No? Nakakalakad ba? Oo, naglalakad, nagbabasa, nakikinig na news lagi sa'yo. Wow! Nagsusumba? Nagpa-Facebook pa, partner? Hindi pa. Yan, ha? Tingnan mo naman si dating Senador Enrile. JP. Oo, kita mo, naglalaro ng ano niya. 93. Naglalaro pa ng iPad. Kasi yun ang ways naman nila para maging active yung utak nila. Totoo yan. Otherwise, baka magkaroon ng dementia yan. Diba? Yun ang iniiwas na lang mangyari. Sinasabi ko yung luya juice natin, partner. Ay, oo nga. Pinipigaan lang luya. Yun ang inumin mo araw-araw. Ako, partner, kumakain talaga ako nung turmeric. Yung yellow. Yellow na luya. Yelong dilaw. Dilaw na yun. Luyang dilaw. Bisaya kasi ba? Maganda rin yung sa arthritis, yung turmeric. Bisaya pa. Word of the day. Ayan na naman. Okay, Kadaghang bang maniniyot sa Rizal Park? Ayan, ha? Alam mo yung maniniyot? Hindi po. Ano yung maniniyot? Mga photographer sa Rizal Park. Okay. Maniniyot, partner. Maniniyot ang tawag na. Medyo ano lang pakinggan, pero ganun talaga Bisaya, partner, di ba? Yan, ha? Maganda yun. Luyang dilaw, ganyan. Tapos, gulay-gulay. Walang alat. Dati naman, di maalat. Kung ano kasi yung masarap, yun ang bawal. Di ba? Anong klaseng sarap ang bawal, alam mo? Kunyari, mga iihaw, mga pagkain. Matamis! Cake, mga ganyan. Oo. Lechon. Ganyan. Pampabata yung mga yan. Okay, so mamaya, abangan nyo Hamon Bendio. Pag-usapan natin sa Hamon-Saring issue ngayong araw na ito. At lalapatan natin ng mga katugunang legal. Okay, so paalam na tayo. Paalam ba? Okay, sige. Oo daw. Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. Ako naman po si Aljo Bendio. Dagang kay salamat. Dalago Diyos, partner. Okay, kayo po ay mag-abang sa aming Hamon Bendijo. Susunod na po. Yan, Hamon Bendio, 7 to 8 dito po sa Radyo ng Bayan. Ako po si Aljo Bendio. Dagang kay salamat. Dalago na Diyos. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Vision. Hindi na iyong pansin kapag nasasalubong ka, dibdib ko'y kakaba-kaba, pati ang tuhod ko'y nanlalambot na rin. Hayan na nga't sumulyap na ang pupungay mong mata, kasalanan ko ba ang mapatulala? Mr. Dream Boy, ano kaya ang nasa isip mo? Mr. Dream Boy, lagi kang nasa panaginip ko. Do'y kinakausap
ka at sweet na talaga. Medyo may holding hands pa nga